Alright guys, welcome back dito sa ating Revit 2026 or should I say Revit 2027. And ang topic natin ngayon ay Chapter 13, Plotting and Drawing Sheets, wherein tuturo ko sa inyo yung pag-create ng custom drawing sheet or title block dito sa Revit, and then paano mag-insert ng views, and then paano i-modify yung mga view properties, and also yung ating printer settings at saka yung plotting natin into PDF. At ito guys, yung nakikita nyo sa screen, ito yung magiging output ng ating topic ngayon, yung chapter 13. At dito makikita nyo nakalagay na yung ground floor at saka yung second floor plan, and also meron na tayong custom title blocks dito with the information dito sa bandang ibaba. Ngayon, ang pag-create ng custom title block, meron siyang hiwalay na video, at I suggest panoorin nyo muna yon bago kayo mag-jump in dito sa chapter 13, kasi gagamitin natin yung title block dito sa ating Chapter 13 na plotting and drawing sheets. Ngayon, after plotting or printing into PDF, ito yung magiging result. So, ayan. So, pwede na nating i-print to sa A3 size na bond paper. And then, take note yung mga appearance na makikita nyo dyan. We have yung mga grid bubbles natin, yung mga block title natin, ito custom din yan, and then also yung ating title block mismo custom din yan. Okay, and then yung mga information ituturo ko mamaya kung paano i-modify. Okay, so ito yung ating goal para sa chapter 13, makapag-produce tayo ng printable or PDF file para dun sa ating mga floor plans. Okay, so i-close ko muna to or minimize ko muna, and then itong chapter 13 i-modify ko na lang to kasi dito sa chapter 9, ito naka-open yung aking chapter 9, isa-save as ko to as chapter 13. So ayan, so bali itong chapter 13 i-close ko muna yan at doon tayo sisimula or magpapatuloy sa chapter 9. And then also mapapansin nyo dito sa may project browser, meron na tayong A1-floor plans na sheet. So ang gagawin natin dito, after you watch the creation of custom title block, right click nyo yung sheet and then new sheet, i-insert natin yung or ilo-load natin yung title block na ginawa natin. So kaya para makapag-proceed kayo dito, kailangan nyo munang panoorin yung pag-create ng custom title block dun sa naunang video. Okay? So i-close ko na tong chapter 13 and then i-overwrite na lang natin mamaya. So close natin. And then dito tayo sa chapter 9. I'm going to save as project. Ito, chapter 13. Then, tingnan natin yung options. One backup lang. Save natin. So, ayan. Overwrite na lang natin. At ang gamit ko na nga pala ngayon ay 2027 version ng Revit. So if you want to update your 2026, uninstall nyo muna and then install nyo yung 2027 version. Okay, so dito na tayo sa chapter 9 before, and then ang gagawin ko dito, pupunta ako dito sa project browser para dito sa ating sheet.
ito, nakikita nyo, sheets all, right click, and then new sheet. At makikita nyo dyan yung A1 metric na default na drawing sheet. At i-click natin itong load kasi masyadong malaki itong A1. Gagamit lang tayo ng A3 size. So, click nyo yung load. And then, dun sa pinag-savean ninyo, wag nyo nakakalimutan kung saan nyo sinave yung custom title block. So, i-open ko tong folder na to. And then, ito yung title block. Ayan. CAD to title block. And then, click open. So, ayun na. Na-load na natin. And then, click OK. So, ayan. Blanco. Ngayon, same process din yung gagawin nyo. Or pwede kayong proceed dito sa project browser. And then, pwede kayong mag-duplicate ng sheet habang blanco pa. Ayan. Duplicate sheet. So, ayun. So, meron tayong dalawang blankong sheet ngayon para doon sa mga iba't ibang views na ilalagay nyo, meron kayong pinaka-base na drawing sheet. So, balik ako dito sa may A101 unnamed. Ang una natin gagawin dito is tingnan natin itong mga project information dito. Ito. Mula project title, ayan. Kung makikita nyo, meron lang dyang text at saka labels. So, para lagyan yan, pupunta ako dito sa may Manage tab ng ribbon. And then, i-click ko yung project information. So, pagka-click, doon sa may organization name, ito, organization name, nilink ko to dito sa may year-end section. Ito, year-end section. So, if I type BSCE 2- kung ano man yung section na kabilang kayo. Tapos dito, author, kung sino yung gumawa, paki-indicate na lang yung first name, middle initial, and then last name. Tapos, scroll down ko hanggang sa makita nyo yung other, yung project, issue date and status, leave na lang natin ng blanco yan. Pero yung client name, syempre, pangalan ko yung nandyan. And then sa address, ito, lagay natin yung Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, click OK. And then, sa project name, we have proposed 2-story residence. And then, project number, wala naman tayong nilagay or nilink na project number. So, pagka-click natin ng OK, makikita nyo dito, magpapopulate na yung information dito sa ating title block. Ayan. So, A101, babaguhin natin to dito sa project browser. So, i-click natin itong A101. Ito pala yung active na title block. So, anyway, right-click nyo lang to and then rename. Doon sa may sheet title, number, paigsiin na lang natin A1. And then sa name, lagay na lang natin kung ano yung magiging contents. Since ang ilalagay natin dito ay floor plans ng ground at saka second, i-generalize na lang natin floor plans. Ganyan na lang. And then click OK. So, ayun. Magre-reflect dito yan sa sheet content at saka sa sheet number. Okay, ready na tayo ngayon sa zoom all ko lang. Zoom all to fit. ZA or pwedeng ZF, zoom to fit. Pag meron na kayong mga information na katulad na nakikita nyo sa baba, pwede na tayo mag-proceed dun sa
mga views natin. So, umpisa natin dito sa may ground floor. Ito, sa may project browser, ground floor. Ang gagawin nyo lang to place view or views dito sa ating drawing sheet. Ganito. Click, hold, and drag lang. Ayan, click, hold, and drag. And then makikita nyo dito, i-zoom out ko lang ng konti. Initially, malaki yung ating floor plan. So, huwag kayong mag-alala. Unti-unti nating babaguhin yan. So, pwede kayo dito sa may A1 floor plans magbago. Ang gagawin nyo lang is i-activate nyo lang yung view. Or pwede kayong pumunta dito mismo sa in-insert nyong view, which is ground floor plan. Ito. Pwede dito. Or kaya pwede dito sa A1 floor plans using activate views. Ganon din yun. Parang ano yan, yung sa AutoCAD viewport. Papasok kayo dun sa viewport. So, i-close ko muna tong A101 unnamed. Ayan, para dito lang tayo. Tapos, yun nga, nabanggit ko yung dalawang option. Pero ako kasi, dito ako sa madalas sa ground floor plan mismo. So, ang unang-una kong gagawin dito is lahat ng mga hindi kailangan dun sa floor plan ninyo or sa drawing sheet, i-hide ninyo. So, yung pag-hide naman ay view specific. So, kung nag-hide lang kayo dito sa ground floor plan, hindi yun maapektuhan yung ibang view. So, ang gagawin ko is, isa-select ko yung mga hindi kailangan tulad nung topo solid at saka nung elevation markers. And then, right-click, hide in view, category. So, ayan. And also, yung ating property line, right-click, hide in view, category. Pati itong mga entourage dito. So, ito naman, pagka sinelect nyo, right-click, hide in view, elements lang. Kasi, pagka pinili nyo yung category, mawawala itong mga sasakyan dito. Pati yung floor dito sa loob ng bahay. So, elements lang, kung ano lang yung selected. Ayun. And then, also, yung ating dimensions, tingnan natin kung pwede pa nating dagdagan. Or kayo bahala kung sinabi ko nga pala last time na kayo na bahala magdagdag ng mga dimensions. Etong mga tags, halimbawa door at saka window tags, subukan ko ding i-hide. Kasi mamaya, magiging sobrang populated na yung ating floor plan. Tingnan nyo. So, balik ako dito sa A1 floor plans. Napansin nyo, ayan, sobrang laki nung floor plan natin. At ang gagawin ko dito is, dito sa ground floor, punta ako dito sa may view control tab or view control bar. And then, click ko yung scale. Select ko yung 1:200. And then, ayan. Tapos, pagbalik natin dito sa may A1 floor plans, so, eto na lang siya. So, click natin dito. And then, pwede natin i-drag to reposition. Ayan. And then, huwag natin kakalimutan itong block title. Pagka gusto nyo i-modify yung block title, yung position niya, click nyo mismo yung block title and then, dali nyo doon. So, ayan, ganyan. Tapos, kung gusto nyo namang i-modify yung horizontal lines, ito, i-click nyo mismo yung view or yung viewport para makita nyo yung grip dito. Tapos, itadrag nyo na lang. Ayun. Okay. Iiba kasi nalilito eh. Sinelect nila to, but daw hindi nila maigsian yung horizontal line. So, ang kailangan nyo gawin, select nyo mismo yung viewport. Okay? At, subukan na rin nating ilagay dito yung second floor plan. So, yung second floor plan dito sa project browser, click, hold, and drag. Yan. And then, click natin. Tapos, subukan naman natin dito sa mismo, sa A1 floor plans, mag-adjust ng view.
So, activate view. Habang selected yung second floor plan, activate view. Ayan. Tapos, dito kayo ngayon mag-modify. I-hide ninyo itong elevation markers, category, pati itong mga entourage or puno, pati yung lote, category, at pati itong bubong nung low roof at saka yung fascia board at saka yung gutter niya. So right click lang, hide in view, category. And then also yung mga tags ng door at saka window, hide in view, category. Ayan. Nasama pala yung Control Z ko lang. Nasama pala yung mga room tags. So, right click, hide in view, category. So, ayan. And then, pagka okay na at wala na kayong iba pang modification na gagawin, right click nyo lang or select pala natin yung ito pala yung pinaka-importante. Select nyo yung scale. Ayan, 1:200. And then, hindi nyo yan lalagay dito hanggat hindi kayo nagra-right click and then deactivate view. So, ganun lang. So, select nyo uli yung viewport and then, eto, pansinin nyo to guys, pagka nilagay ko na siya dito, meron siyang dash line na guide. Ibig sabihin, pantay yung kanyang ground floor plan dito sa ating ilalagay na second floor plan. So, tingnan nyo ha. So, click. I-release ko na. Tapos, igsian ko na rin to habang selected yung viewport. And then, ito naman, ayan, meron ding guide para maipantay natin. Ayan. So, second floor. And then, tingnan natin dito ngayon. Yung grid numbers 2, 3, 4, at saka 6. Pantay nito yan. Ito. 2, 3, 4, 6. Pantay yan. Basta makita nyo yung ayan. Basta makita nyo yung dash line na yan. Pantay yan. Kaya huwag kayong mag-aalala na hindi sila magpapantay. Okay. Ngayon, ano yung mga modification na pwede nating gawin dito? Unang-una, masyadong malalaki yung grid bubbles. May nag-raise ng concern before na tama nga naman, mas malaki yung grid bubbles dito sa Revit kumpara dun sa AutoCAD natin. So, why not to become to become more consistent, i-adjust natin yung size ng grid bubbles dun sa ating naunang floor plan sa CAD 1. So, ang gagawin nyo lang ganito. Punta kayo dito sa may project browser. Kasi pag ang ginawa nyo lang ganito, sinelect nyo yung, halimbawa, dito sa ground floor plan. Ayan, malalaki na yan. If I recall correctly, yung ating diameter ng grid bubbles ay nasa 1,900 lang. Pero ito, lumalabas na nasa 2,600. So, malaki nga talaga. Tapos, yung ating text height doon, nasa 3 millimeters lang. Tapos ito, lumalabas to dun sa nakita kong text height dun sa family editor, nasa 4 millimeters. So, kailangan talaga tayo mag-adjust. Pati ito, itong mga text room tags na to, nasa 3 millimeters na supposedly nasa 2.4 or 2.5 millimeters. So, isa-isahin natin. Don't worry. So, dito sa ito muna mga dimensions, mamaya i-modify din natin yan. So, dito muna tayo sa mula sa taas pababa. So, grid bubbles muna. So, iisipin nyo, pag sinelect nyo tong grid bubbles and then nag-edit type kayo. Ayan, edit type. Then, wag muna kayo magdo-duplicate. Kasi,
kung i-scan ninyo, walang naka-indicate na ano dyan, size ng bubble or size ng text. So, hindi nyo dyan babaguhin or hindi dito mismo, hindi kayo magduduplicate. Pero, pwede rin naman magduplicate para nang sa ganon, hindi ninyo modify accidentally yung original. So, mag-duplicate tayo. And then, for the sake of this discussion, lagay natin yung talagang size ng grid bubble. So, actually, ang diameter nun ay 9.5. Siguro ito, ano lang to. Radius lang to. So, kung radius lang din yung ilalagay natin, 4.75 mm. 4.75 mm bubble. Ayan. So, in all caps ko para alam ko na custom family yon or custom type. So, 4.75. Pero hindi natin magagawang 4.75 yan because walang nakalagay dito na field para sa radius or even sa diameter ng bubble, pati yung text height. So, hindi natin magagalaw dito. Ang magagalaw lang natin dito or mababago natin is itong symbol, ito. Ito yung nagko-control dun sa grid bubble diameter at saka dun sa text height. So, ayan. So, wala tayong custom type dito or symbol. So, yun ang gagawin natin. Okay? So, for the meantime, i-click muna natin tong okay. At balikan natin mamaya. So, para i-modify to, yung grid bubble, diba? Naka family yan na 6.5 bubble, ayun. Or grid. Hanapin natin dito sa may project browser. I-expand nyo yung families. And then, under siya ng annotation symbols. Ito, annotation symbols. And then, look for ito. M_grid head, ayan. M_grid head circle. So, pagka in-expand natin to, ayun, yung gamit natin kanina. So, ang gagawin natin is ganito. Right-click. Dito mismo sa M_grid head circle, ito. Right-click and then edit. So, mapupunta ngayon tayo dito sa editor na kung saan, ayan, pwede na nating i-modify yung radius or tama ako, radius yung 6.5. So, gawin natin tong 4.75. Enter. So, ayan siya. Tapos, yung text mismo, ito, ayun, 4.5 pa pala. Kaya malaki. So, ito, ulit, yung tag label, edit type. Walang ibang choices, kaya duplicate. Gawin nating 3 mm. Click OK. And then, eto na, babaguhin nyo na yung text size dito. Type 3 and then enter. And then, click OK. Tapos, pwede nyo nang i-load ito sa project. Pero kung gagamitin nyo uli yung bubbles na to sa ibang project na gagawin nyo, I suggest, i-save as ninyo as family. File, save as family. Ayan. And, alam ko na i-save ko na to sa folder. Custom block title or custom ano na lang. Ay, hindi pa pala. So, gawin ko na lang custom grid bubble. Ayan, custom grid bubble. Tapos, option para sa backup, 1 lang. Click OK. Click save.
Ayan. Tapos, pwede na nating i-load sa project and close. Ayan. Load into project and close. Tapos, select nyo yung isang grid bubble. Ayan. Edit type. Tapos, dito na ngayon sa may graphics and then symbol. Ayun. Meron na tayong custom grid bubble na option. So, select nyo yun and then click apply. So, ayun siya. Okay. So, click OK. And then, ang gagawin nyo na lang ngayon, lahat nung grid bubbles ninyo, yan, lahat ng grid bubbles ninyo, gawin yung 4.7. Yan, 4.7. Although may mga nag-o-overlap pa rin. So, yun ang gawan natin ng gawan natin ng adjustment. So, ayan. So, wala nang overlapping dito. And then, dito din sa hindi naman siguro sila nag-overlap. Okay. So, okay na tayo sa grid bubbles. Ang hindi lang talaga natin makokontrol dito itong elbow. Kasi sa CAD, naka-fix siya ng yung according sa CAD standards, naka-fix siya ng 45 degrees. Dito kahit pwede. Okay. So, isunod natin yung okay na tayo sa grid bubbles. Isunod natin itong room tags. Dito sa room tags, pwede nyo i-select yung isa. And then, edit family. Yan, edit family. Again, pwede nyo i-save as to as custom room tag. Custom room tag. Option 1. Okay, save. So, ayan, custom room tag. Ito ngayon, yung room name, ayan, naka 3mm. So, duplicate natin. Lalagyan ko lang siya ng 2.4 mm. Or, pwede kayong gumamit ng 2.5. So, 2.4. Enter. Click OK. Oh, sunod na rin natin to. Baka in the future, gusto nyo i-display yung room number at saka yung room area at saka volume. So, 2.4 na rin yan. At saka ito. Actually, pareha sila. 2.4. Yan. And then, load into project and close. Tapos, yes, dito, para sa changes. Pagka yung original at tinatanong kayong gusto nyong i-save yung changes dun sa original, pwede kayong mag-click ng no. Para hindi ma-modify yung original. So, dito, select natin to and then right-click. Select all instances, visible in view, or pwede sa entire project. And then, palitan nyo ng custom room tag. So, ayan. Medyo lumiit na yung mga text. Okay. And then, dito naman sa dimensions. Tingnan natin dito sa dimensions. Select kayo ng isa. And then, edit type. Check nyo dito. Sa text. Actually, okay naman yung dimension. Ayun, 2.5 yung text niya. So, kayo na bahala mag-modify dito sa dimension style natin. Or pwede kayo mag-duplicate and then modify kung ano yung gusto nyong gawin dun sa dimension style. Pero, as far as the size ng text is concerned, ito, text size, okay siya. So, i-close ko na to.
Ang dating nga lang dito, crowded yung ating or congested yung ating dimension. So, imo-modify na lang natin to. Pwede tayong magbawas. Ayan, magbawas. Tapos, yung mga symbols, pwede na natin tanggalin kung hindi na natin kailangan. Delete. Ayan. So, ito na lang yung natira overall. So, pwede nyo dagdagan yung dimensions ninyo. And then, what else? Ano pa ba? So, balik tayo dito sa floor plans. And then, if you will notice, okay na. Maayos nang tingnan yung grid bubbles natin. At saka, hindi na siya nag-o-overlap. Ngayon, ang susunod nating concern ito. Parang ito na yung pinakahuli dito sa ating chapter 13. Or sa modification ng ating appearance ng drawing sheets. Ang pinakahuli pala natin yung plotting into PDF. Okay, ito naman. Paano naman to? Kung gusto nyong i-customize to. So, pagka kinlik nyo yan kasi, meron lang kayong mga ilang pwedeng baguhin dito sa may type property. Ito. So, dito yan mag-a-appear also. Katulad nung sa may grid bubble kanina. So, hanapin nyo lang tong mview title or parang mview tag dun sa families dito sa may project browser. Mamaya, papakita natin. So, for the meantime, duplicate natin to. And then, lagay natin black title. Ayan, black title. Click OK. So, ayan. Click OK. So, black title also. Ito, black title din. And then, punta ako dito sa families. Annotation symbols pa rin. And then, sa pinakababa, ayun, mview title. Ito. Right-click nyo to. And edit. So, ayan. Ngayon, kung alam nyo yung mga sizes nito, wala tayong magiging problema. Unang-una ito, dapat ito ay 6 mm. So, okay siya. Ito naman, dapat ito 2.5 mm. So, malaki. Ayun, no? 2.5 or 2.4. So, malaki. Ito yung baguhin natin. So, wala siyang 2.5. Duplicate. 2.4 mm. Be consistent na lang, kung puro 2.5 yung ginamit nyo sa floor plan, 2.5 na sa lahat. Kung 2.4, 2.4 na sa lahat. Click OK. Don't forget to adjust the size or text size. Ito. Click OK. And then, ito namang tag label na to, pwede nyo nang i-delete. Tanggalin nyo na kung ayaw nyo dito sa tag label. So, delete. And then, lagyan nyo na lang ng model line dito. Tama. And then, quick modify. Tapos, itong pinaka-ibabaw, pwede nyo lagyan ng field region ito. So, select tayo ng ito, tapos curve. Check. Baguhin natin yung solid fill. Click modify. Ayan. So, ayan. Medyo customized na according dun sa ating napag-aralan sa CAD 1. Ngayon, save as nyo uli as family. Ayan. Custom black title.
custom block title. Actually, nakapag-save na nga ako dito ng, ayan o, custom drawing block title. Ayan, nakapag-save na ako. So anyway, i-delete ko na lang later. So custom block title, click save. And then ito, load into project and close. Tapos pagdating dito sa A1 floor plans, click nyo to. And then edit type. Dito ngayon sa graphics, under title, ayan, custom block title. And then click OK. So, yun na. Ayan. And then also, yung name ng block ninyo or yung title is dapat all caps. So, walang problema. Select nyo tong viewport. Ito, yung viewport. Tapos ito, pwedeng ano siya, ground floor plan. Enter. Ngayon, merong warning. Would you like to rename corresponding level and views? Kahit i-click mo tong yes or no, marirename pa rin yung nandito sa project browser natin. Ewan ko kung bakit ganun. So, if I click no, ayan no, ground floor plan na rename pa rin. Tapos, sabaan natin. Tapos dito naman, modify natin second floor plan, enter. Ayan, i-click ko naman yung yes. Definitely mababago 'yan, second floor plan. So I don't know if bakit ganun yung effect dito kay Revit. Dapat yung isa hindi mababago yung nandito sa project browser eh. Okay, so far okay na tong ating first drawing sheet. Ayan, naayos na natin. Ngayon, para dun sa ibang view na gusto nyo ilagay dun sa inyong drawing sheet, like elevation, sundan nyo lang yung yung workflow dito sa video na to. Ganun lang din. So, punta kayo dito sa A101, double click. Of course, save natin yung project. Tapos, mag-drag na kayo ng mga specific views ninyo. Tapos dito sa may ground floor plan pa pala, ground floor plan, wag niyong kalimutang maglagay ng section view. Ito, section view. Yan, for example, ganyan. Huwag niyo kakalimutan maglagay ng section view. Okay. And also, asan na ba tayo? So, dito na tayo sa yan, floor plans. Ngayon, i-set up na natin yung ating printer or plotter. So, pag sa setup, ganito ang gagawin ninyo. Punta kayo dito sa File, Print, and then either print setup or print muna. Ito, print. So, dito sa print, yung printer niyo isa-set nyo sa Adobe PDF and then click nyo yung properties. Instead na letter size, gawin ninyong A3 size. Ito. And then, click OK. Tapos, either iselect nyo yung radio button na combine multiple files o kaya itong create separate files. Pero dun sa print range, isa-select natin itong selected views or sheets. Ayan. So, automatic na ano natin to? Na masiselect natin to. Kanina hindi eh. Ayan. So, ayan. Pagka sinelect natin tong selected views or sheets, pwede na nating pagpilian itong dalawang radio button sa combine o kaya separate files. So, dito muna ako sa separate files kasi isa lang naman yung
ipiprint ko or ipa-plot ko sa PDF. And then dito sa select button, after you select the radio button for selected views or sheets, select nyo to. And then dito nyo makikita yung mga possible na pwedeng i-print or i-plot. Piliin nyo yung or i-check nyo yung all sheets lang. So uncheck nyo tong 2D, uncheck nyo yung 3D, at saka uncheck nyo yung sheets not in collection. Okay. So ayan. Hindi pala pwede yan. Anyway, so narrow down into available sheets. Meron tayong dalawang nagawa, kaya nag-display dito dalawa. Pero ang nayari natin or natapos natin is itong A1 floor plans. So select nyo yun. Now in the event na marami kayong natapos, pwede nyong i-check all. Ito. Click nyo. Check all. Ganon. Kung marami na kayo natapos. Pero sa case natin ngayon, isa lang. So select natin tong select button. And then dito sa may settings, click natin itong setup. And then dito na tayo magmo-modify ng appearance ng ating PDF printout. So check nyo maigi yung paper size kung A3, yung paper placement. Select natin tong offset from corner. Meron tayong mga option dyan na no margin, printer limit, user defined. So try natin tong no margin. O kaya kayo kung ano yung mga requirements ninyo dun sa inyong kinabibilangang firm or office. Tapos itong zoom, wag nyo isa-select itong fit to page kasi mako-compromise yung scale nung inyong ipiprint or ipa-plot. So dito tayo sa zoom na 100%. And then dito naman sa orientation, alam naman natin na landscape yon. Tapos sa hidden line views, vector processing, walang halos babaguhin dito. And then pwede kayong mag-check dito sa options, region ng mga gusto nyong i-hide or gusto nyong i-display. Ayan. So ako wala naman akong binabago dyan. Not unless meron akong gustong i-hide, meron akong gustong i-display, mag-check ako dyan sa mga checkboxes. And then click OK. Now tatanungin ka kung gusto mong i-save yung current session. So ako I'll click no. And then dito sa pagsasave ninyo, try ko munang i-save sa desktop. Ito, desktop. So, Chapter 13, Revit 2026. Ito. Yung file name. Ayan. And then, click OK. You have chosen to print one view or sheet as separate files. Do you wish to continue? So, click yes. And then, ang file name nito sa desktop, ayan, desktop, ito, select na natin. So, click save. So, ayan, nagprint na as PDF yung ating sheet A1. So, may mga pagkakataon na hindi di-display na tapos na ito, yung creating Adobe PDF. Lalong-lalo na doon sa multiple sheets. Kaya medyo maging aware kayo doon sa pag-print into PDF. Ito. Lalo doon sa multiple sheets na maramihan na ipiprint nyo as single file. Doon. Check nyo, baka hinihintay nyo hindi pa natatapos, sobrang tagal na. So ako ang ginagawa ko, isa-isa ko talagang pinaplot into PDF and then i-combine ko na lang. So I don't know if nasa nasa depende sa specs ng device yun.
So, i-click ko muna tong close. Ayan. Since nakikita ko na, natapos na. And then, check nyo maigi kung tama yung mga details na naka-indicate dyan. Ayan, mukhang tama naman. Ayan. And then, kung okay na, close ko na to. At dyan natatapos yung ating chapter 13. At meron na lang tayong 2 chapters left dedicated sa 3D views at saka sa rendering. So again guys, thank you for your attention, and then see you on chapter 14 and 15. Goodbye.